Speaking of freshness, meron bang pressure sa inyong mga artista to maintain this certain artista glow? Pero nadinig ko may fat memo. Totoo. Nadinig ko meron. Yeah. May nakausap nga ako last time na director. Sabi niya sa akin, you need to find something na food for the soul. Taping will never be a food for the soul. Nakikita natin sa TV, mga nag-iiyakan yung mga tao pag may na-eliminate. Tapos nung nangyari na yon na may na-eliminate, hindi naman ako naiiyak. Sabi ko, kailangan ba umiyak? Ba't sila nag-iiyakan? Bakit? Kaya ako parang, ganun na lang. Eto guys, may confession kami na makeup sessions. Teya, sorry talaga. Huwag mong kausapin. Oh my God! Teya Tolentino, welcome to Makeup Session Season 3! Thank you! Hi, I'm Thea Tolentino. I'm an actress from GMA. Alam ko na sa mga artista life, kailangan din talaga ng makeup, di ba? Nagbe-makeup kayo in your craft. So, pwede ba natin ipakita yung makeup kit ng isang Thea Tolentino? Sure, pero ano lang Ayan. ka, bara-bara lang. Go lang. Oh, ito ang kanyang makeup kit, guys. Woohoo! May mga kalmot lang kasi meron akong 8 pusa. So, ginagawa nila scratchboard. Dahil nga for mom siya, alam ko yan, nakita namin yan. Ito naman, dahil ba? Ay, Anong difference pareho. Ako merong intensive solution with serum. Ano ba to? Oh. Parang ito yung nauna. Ay, ganyan Baka yan pala. yung nauna na version. O pareho tayo. Sabay na tayo niyan. Go. Yes. You finished your studies. Yes. So, how was it so important to you to finish your studies habang nagiging artista and working? Sobrang importante sa akin nun. Kasi, ayan, totoo nga, Di ba? nakakaratang. Sabi ko, ano ba yung nilalagay niya? Sinabi ko na, minorningan ko siya, guys. Kasi sabi ko talaga, yung mga nagiging guest namin dito, hindi nila alam kung anong unahin nila. So sabi ko sa kanya, ganito na lang, gayahin mo ko. Ganon, legit. Ano yan? Moisturizer. Meron ka bang dalang moisturizer? Hindi, moisturizer na Ayun kasi ako prior. So, pwede kang let's move on to foundation or concealer ba? Yun Concealer muna mo. yun. Concealer, pwede. So, So, ayun. go. Yung- Ba't tinapos mo yung studies mo while being an artista? Kasi iba pa rin ang meron kang educational background at saka may matututunan ka din talaga sa school. Tama. Na hindi mo matututunan sa mga daily ganap mo. Yeah. Kagaya ko, artista. So, mas matututunan ko lang is lahat ng about arts, ang mga paggawa ng mga contents, yan, ganyan. Actually, dalawa yung naging course ko. Nung Protégé kasi, meron kaming premyo na scholarship nun. So, ang kinuha ko was multimedia arts. Tapos, hindi ko naman alam na kapag college, pwede mong kausapin yung prof na, ay sorry po, may taping kasi. Feeling ko naman, maintindihan pala nila kasi premyo nga siya dun sa show. Wala, dinrap ko. 1 month lang ako doon sa multimedia Arts. Oo. Tapos, nung tumuloy ka, Nag-stop ako for 2 years, tapos nabalitaan ko na mag-adjust sa K-12. That year, wala na palang first years. Nung parang, kailan ba ako nag-start? Parang 2016 ulit ako nag-enroll. Wala na palang first year that year, parang puro second years kasi nag-adjust nga. Tapos, ang course lang na tumatanggap ng first years that time was yung Public Administration Department dun sa in-enrollan ko na university. Oo. So, ayun. Sa curriculum nila, 3rd year agad ako. Kasi for working students talaga yung course. so hindi ka ba nahirapan pagsabayin yung work and school? Hindi naman masyado. Kasi very supportive din naman ng GMA. At saka yung mga... May show ako nung time na yun eh. Sinasabi ko sa kanila na baka pwede pong may cut-off ako sa ganitong araw. Kasi 7 a.m. po yung pasok ko the next day. Minsan nga nakakapasok ako, walang ligo. Kulot pa rin yung buhok ko, ganon. Diba? Hindi naman nila ako abuyin. Galing work pa yan. Naligo na lang sa pabango. So, ganun yung mga challenges that time. Pag ba wait lang ito talaga curious ako eh. Kasi alam ko, marami ding mga artista yung pinagsasabay nga, di ba? Yung work and yung pagiging student. Meron bang special treatment sa mga artista na nagsa-study? Merong mga schools na hindi tumatanggap kasi priority nila education, ganyan. So, hahanap ka din talaga ng school na open na may job kang ganito.
isa yung school ko sa mga ganun. Tapos, meron ding mga school na talagang hinihikayat yung mga artist na sa kanila pumasok. They have this special program. So, support din naman talaga. May hahanapin mo lang yung perfect school for you. Noted. Meron palang mga school na ina-accept yung ganyang hati, which is school plus work and siguro kahit anong klaseng work, right? Yes. Hindi lang mga artista, kundi let's say may mga working, anong tawag doon? Yung mga ibang job dyan na kailangan din nilang mag-school. Nung tapos mo na finally yung college mo, yung studies mo, did you say to yourself na, okay, eto na, meron na akong backup plan? Hindi din. Hindi rin. Kasi hindi ko talaga choice yung public administration. It's just that time, yun lang din talaga yung tumatanggap nung first years. At wala naman akong balak tumakbo ng Senado, ganyan, or anything. Ano ba tong public administration? Ito ba yung course para sa mga politicians? Tama ba yan? Pwede. Pwedeng work mo is sa government. Tapos yung mga subjects namin nun, naiwasan ko yung mga terror prof. Kaya hindi ako medyo nahirapan nun. Naging madali. Naging At madali. least. Madami pa rin ako natutunan. Merong mga semi-terror akong naging prof. Pero yung pinaka-terror prof dun sa course namin, naiwasan ko sila. Or baka naman sila yung umiwas sa'yo. Dahil, Pwede din. dahil Pero thank ayaw you. nilang masampal ng 4 times. Ano ako? Baka ako ang Mare. sampalin nila ng 5. Ganyan. Wala. Magaling yung research namin, nahanap na ang dami mong hobbies. Meron ka pang, on top of those hobbies, you're also a fur mom to 8 cats, which is, tama ba, 8? Updated Yes, ba kami? 8. So, paano ba na-maintain yung ganitong klaseng freshness ng isang Thea Tolentino? Paano na-maintain yan? Kailangan magulang mo yung nag-aalaga sa fur Ayun babies pala, mo. hindi pala siya yun. Hindi pala siya yun eh. Hindi ako yung nagdadakot. Oo. Hindi kasi lagi ako nasa Manila. Ayoko silang dalhin sa Manila kasi kawawa pag aalis ako. Yeah, tama. So, mas okay na rin na nandun sila sa bahay talaga namin sa Kalamba. And at the same time, may kasama yung family ko. mo. Oo, tsaka iba, parang feeling ko tahimik yung bahay pag walang fur babies. Ang dami mong cats. 8. Grabe. Kunti nga Yung lang. iba, yung iba responsibilidad na kahit isa lang. Siya, ate, malo. I think hindi naman mahirap maging fur mom ng mga pusa. Para sa akin, yung alagaan ng 8 pusa, parang katumbas niya isang aso. Feeling ko Yung Na yung big dog, parang ah. need ng attention. Kasi Oo. di ba sabi nila, pag mga dogs daw, sila yung nangangailangan ng attention sa master. Pero daw, pag cats, yung master yung nangangailangan ng attention sa cat. True. Ganon daw. Ano ako, cat pleaser ako. Attitude yung mga mga cats na yan eh. Sila yung boss ng bahay. Totoo Ganon. yan. Speaking of freshness, meron bang pressure sa inyong mga artista to maintain this certain artista glow? Kasi, alam mo, ito talaga nahalata ko ever since. Pag nakakakita kami ng artista, iba yung, basta iba talaga eh. May arrive silang iba. May ba? kutis silang iba. Nakita mo ba yun sa akin? Yun nga, kaya nga tinatanong ko ngayon sa'yo. Parang baka mamaya yung ako wala. Oo. Yung iba lang, paano ba? For you, Hindi. meron ba? May pressure ba? Or wala naman? Di naman kayo sinasabihan na, yung mo, kailangan ng maintain yan. Kailangan, medyo dumadami na yung May sunspots. Ay, wala naman sa sunspots. Wala na. Pero ang nadinig ko, may fat memo. Totoo ba? Nadinig ko meron. Siyempre, di ba, kailangan i-maintain mo din talaga yung Figure. figure mo. Tsaka pag bida ka, iba yung expectation ng fans. Talagang iniidolo ka. So, di ba, kailangan mapakita mo rin sa audience na healthy kang tao. Kasi yun yung gusto mo active. i-promote. Pero parang feeling ko din, mostly, nanggagaling yung pressure sa sarili. Kasi sa 13 years ko, parang never naman akong na-pressure din. Siguro kasi na-maintain ko din talaga. Yeah. Pero ayun, more on pressure sa sarili para makisabay sa mga trends. Tama. Oo. Mas yun. Or siguro pressure sa sarili na makisabay din sa kung ano yung, yung certain standard, may center standard eh. I mean, aminin Yan. na natin, di ba? Meron talagang ganun. And Totoo. actually, at the end of the day, it's up to you naman, di ba? Kung susundin mo yung standard na ganun or hindi, which is we're all free naman to choose, Yes. right? So, since pinag-uusapan nga natin yung minemaintain nga na certain figure ng mga artista, totoo ba yun na pag daw, ito
hindi ko alam kung totoo, but we've always heard, pag daw mas maputi, nag-a-add ng 10 pounds or something sa screen, and then pag daw morena, nagmaminus. So, yun yung sabi. Ewan ko kung totoo ba yun. Totoo, ang alam ko, nadinig ko yung 10 pounds na yan. Hindi, Pero meron hindi ko talaga. alam na pag maputi at saka morena. Pero parang gusto kong mag-tan ngayon. Pero yun talaga. Kasi ang lapad ko sa TV. Promise. Feeling ko ano din kasi, di ba nakikita naman natin yun as nagka-create tayo ng content. Oo. Depende sa lente. Kasi di ba may mga pag wide yung lens, ang payat natin. Ay, totoo, Pero pag tama mga yan. prime lens na usually ginagamit sa Yes. sa mga TV, yan. Tama. Yung ano yan yung adjustment ng Oo. yung camera. Tama. Yun, feeling ko dahil doon. O dapat mag-wide lens na tayo. Palitan lahat ng lens. Charot. Nung finalo kita on IG, nakita ko na meron ka pang mga nakatag na mga account doon sa bio mo, which is account ng mga pusa mo plus account ng mga painting mo kasi mahilig ka mag-paint. Oo, mahilig ako. Pero lately, hindi ako nakakapagbigay ng time para gawin yun. Yun ba yung mo usually? Parang pag pagod na pagod ka sa work, yung ba yung parang pahinga mo? Actually, nung pandemic yan nag-start. Nung pandemic kasi, ang hirap, di ba? Lahat nakatigil. So, walang taping, walang anything. Parang kating-kate yung katawan ko na mag-release ng yung Artistic yan. Artistic outlet yan. So, meron akong nakita. Yan, sa Instagram din. Tapos naengganyo ako hanggang sa bumili na ako ng mga stuff. And then, nag-hoard. Tapos talagang sinimulan na talaga. Ayun na, hindi ko na natigilan. Paint ako ng paint every night. Tapos yung oras ng pag-paint ko is 11 p.m. to 4 a.m. So yun yung mo, parang meditation mo, relaxation kasi mo. tahimik pag mga 11 p.m. onwards. Feeling mo ba, if you're an artista, tingin mo, kailangan talagang meron kayong other artistic outlet? Yes, I think kailangan talaga yon kasi nakaka-burnout din yung work namin eh. Lalo na pag puyatan. At saka sa work kasi namin, talagang no work, no pay. So hindi lagi yung pag-taping Yeah. yung source of income mo. So parang dahil iniisip mo yon tapos mababurnout ka, you need an outlet. Yeah. May nakausap nga ako last time na director. Sabi niya sa akin, you need to find something na food for the soul. Taping will never be a food for the soul. O yun. So really, taping and acting is not a food for the soul? pag puro ka teleserye, yun yung napansin ko Kasi may growth. That's so interesting. May growth sa teleserye kasi mabilis ang pacing ng teleserye sa atin eh. Pero aabot ka sa point na parang you feel stagnant. Tapos lately yun nafe-feel ko. Dagdagan pa ng quarter life crisis. Ayan. So parang doon ko na-realize na, oo nga, kailangan ko mag-try ng something else. So, sabi sa akin ng director na yan na kung ano yung mas nakakapagkaba sa'yo, nakakapagbigay ng kaba, yun ang dapat mong itry. So right now, you're at the point of your life where, as much as you can, you're trying to expose yourself to different experiences to find that, to go beyond that comfort zone. Yes. Yun. Yan talaga yung kalaban ko lagi. Lagi ako nagsistay sa comfort zone. Kaya pala siya nag-yes dito, guys. Ayan, kita nyo, would you expect na mauupo natin si Thea Tolentino dito? Di ba? Aliw? O, kaya kasi nga nag-explore siya ngayon ng china-challenge niya ngayon yung comfort zone niya. For how many years? Which I love. Which I love when a person is, going outside the box. Experiencing things that she or he doesn't always experience. That's such a nice growth. So, alam mo, di ba nga, pag-usapan natin, di ba ang dami mong cats? Yeah. And what I know about cats is that they're very sensitive. Because they're sensitive to their owners. Ma-feel nila, di ba, yung emotions sa mga owners nila. Are you also a sensitive person? Sorry, naalala ko lang yung pusa ko. Tinry kong umiyak. Kasi nakikita ko sa internet pag umiyak ka, tapos parang lalapitan ka ng pusa mo, tinitigan lang ako ng pusa ko. Wala siyang pake. Wala siyang pake. So, Mali, feeling mali. ko, Mali yung napili mong pusa. Baka yung iba, baka pwede. alam mo, titingin lang sila sa'yo. Isang beses lang nangyari na tinabihan ako eh. Pero after nun, wala na.
Alam mo, feeling ko kasi nafe-feel niya na fini-fake mo. Ano ba yun? Kasi sabi mo, trinay mong umayak, tapos siguro, na-feel niya na, ate, huwag tayo maglokohan dito. Siguro sabi ng pusa, Artista ate, ka. Huwag kang ate, huwag mo ko actingan. Kilala kita. Wag mo rin yung pusa mo. Pero yun, are you also a sensitive person? I think so. Pero hindi naman like super heightened. Pero 'di ba kasi I feel like yung yung pagiging ganon na sensitive ng mga artista kasi I think kailangan nila na matutunan na skill 'yon kasi 'di ba araw-araw iba-ibang mga tao yung nakakasalamuhan nila. Yes. So, feeling ko, kapag hindi ka sensitive as a person and you're an artista, baka hindi mo na ma-feel yung mga di ba, katrabaho mo na, ay, pala, gutom na pala sila, hindi ka malang magpamerienda, mga ganun. Pero may dala si Thea Hag, by the way, na cake. Palakpakan, first ever guest natin na nagdala ng cake. Di ba nakakaramdam ka din sa shoot, mga ganyan? Oo. Lalo na pag, kunyari, parang hindi ka trip kausapin nung kasama mo, mga ganun. So, iwas na lang. Iwas, di ba? May mga ganun din sa shoot, di ba? Mali mo, ayaw kang kausapin din ng kapareho mong artista. May mga ganun ba nangyayari? Parang I think ako yung huwag mong kausapin. Ako pala. Mars, kaya ka nakakakuha ng kontrabida roles Diyan galing Hindi, meron kasing, hindi ko kasi ako, ambivert ako, di ba? Ang mga ambivert, may mga times yan na ang energy, extrovert, introvert. Madalas, feeling ko, mas madalas na sa introvert side ako. Tapos, biglang may energy na malaki na papasok. Na, non-stop yung bide. Oo. Mga ganun, na parang, pwede bang matulog ako? Alam mo, tama yan. Tulog ako. Huwag mo akong kausapin. Oy, aminin, na-experience natin lahat yan. Yung gusto lang naman nating kalma, tapos biglang may papasok na parang, hello! Andun, chweng. Ganun. Hindi ko kaya yung ganyang energy ever since. Ang lakas ng boses. Hello, everybody! Hindi talaga. Parang tenga ko nagpapantig na gano'n. Oo. Ayan, noted po. Buti na lang hindi natin ginanon si Thea kanina, di ba, pagpasok niya. Eto guys, may confession kami na makeup sessions. Oh. Kanina kasi, dumating siya dumating na siya. Sabi niya, nag-text siya, here na po, yung si Mark na editor namin. Sabi niya, hinanap daw niya, wala naman daw. Nagte-text na siya na, Mars, ibang studio yung nasend namin! Ibang studio yung nasend namin. Sabi ko talaga, Thea, sorry talaga. Buti na lang Sunday talaga. Buti na lang. At mukhang good vibe siya. Kasi kung Mars, pag BB siya, baka nakatikim kami ng 4 na sampal. Ito yung natutunan ko. Kapag may nangyaring, kunyari ganito, hindi mo naman na makokontrol, tapos na eh. Tama. Bakit mo papababadtripin yung sarili mo? So, hindi ko na ilalagay pa yung energy ko na mabadtrip. Di sila na yung buong araw ko. Tama! Islay! So, she is practicing, right now? She is practicing the Zen, calm life. Ang entry mo sa showbiz was Protégé. Tama. So, did you really audition or were you called? Audition ako. Nag-audition ka talaga. That was my very first audition. And that time, you were only 15. Yes, 15 lang ako noon. Ang bata mo pa noon. Biglaan nga lang yun eh. Sino nagsabi sa'yo noon na, uy, may pa-audition, mag-audition ka? Nanay ko. Kailan ba yun? 4th year high school ako noon, nung time na yun. Tapos, parang naalala ko yun kasi Thursday night yun, 10 p.m. Tapos nakita ng nanay ko sa TV na nag-flash yung commercial ng Protégé Season 2 na may audition sa San Pablo, taga Calamba kami. So, konting kembot na lang yun, di ba? Kumatok nanay ko sa kwarto ko ng mga 10 p.m. Sabi niya, Yay yung nickname ko. Sabi niya, Yay, may audition bukas sa San Pablo, Protégé. Ang alam ko yung Protégé, singing contest, hindi naman ako singer. Kaya ko naman mag-gitara that time. Tapos nasa tono din naman ako, pero hindi pang kontesera level. Tapos ang balak lang talaga namin ng nanay ko is maghanap ng mapapag-workshopan. Kasi sobrang mahihain talaga ako. So kailangan ko ng character development ng workshop. And then, wala lang, tinry na lang namin. Go naman ako, hindi naman ako umalma, ganyan. Tapos kabadong-kabado ako noon kasi ang gagaling bumirit ng ibang kasama. Tapos yung mga may experience na. Ako wala talaga. So anyway, yung mga time na yon, so since yung mom mo yung nag-push sa'yo, di ba? Siya yung nagsabi
nagsabi na, uy, may audition. Feeling mo, nakikitaan ka na ng potential. Gusto Even ko. before that. Oo. Gusto ko din talaga ever since nung bata Ah. ko. Nung bata ko, yun, napapanood natin Little Miss Philippines, mga ganyan, mga nagti-TV na bata. Tapos eventually, nung elementary days, naging mahiyain ako. So nawalan ako ng interest. And then, mga second year high school, yun yung time ng Twin Hearts nila Barbie Forteza. Ka-age natin sila Barbie, di ba? Ikaw, ka-age mo, hindi ako. Mas matanda ako sa inyo, guys. Oh, go. Hindi naman halata kasi parang magka-age lang Ayan. talaga tayo. Oh, so, Twin Hearts. Twin Hearts nila Barbie. So alam ko every Sunday yon. So sabi ko, parang kaya ko din yung ginagawa nila. So, alam mo yung mga, nung bata tayo, tatry natin. Kunyari may coffin monologue. May namatay, may iiyak-iyak. So ganon, nung bata ako, ginagawa-gawa ko yun. Tapos yun nga, nung napanood ko sila Barbie, parang lalo akong uy, mga ka-age ko to. So parang, baka pwede ko din gawin to. So doon ako nagka-interest na, sige, parang okay ako na mag-workshop. Tapos ayun nga, nauna na yung audition, tapos nagtuloy-tuloy after. Nagtuloy-tuloy at napili talaga siya. Tapos after nun, proceed na kayo dun sa contest proper talaga, yung na-televise sa TV. What were you expecting? Ano na yung yung knowledge mo that time na ito na, mag-show na tayo, this is it all begins. Ganon. Parang bago mag-start na pumasok kami, kasi para kaming PBB plus Starstruck kasi naka-in-house kami. Gusto kong mag-back out. Kinausap ko yung tatay ko. Sabi ko, parang di ko kaya 19 na taong hindi ko kilala kasama ko sa isang bahay. Isang bahay, Oo, tama? doon ako kinabahan. Kinabahan, na nag-start may kasama akong mga tao na hindi ko kilala. Tapos sabi ng tatay ko, ikaw, nasa sa'yo. Ito, minsan lang to opportunity na to. Pero kung anong gusto mo, sige. So, supportive naman sila. So, hinayaan ko na lang din. Tapos natuwa din ako nung nakita ko yung sarili ko sa TV kasi finlash nila yung mga auditions. Tapos, ito yung nakakatawa, di ba, nasa quarters na kami. Di ba may ma-eliminate? Nakikita natin sa TV, mga nag-iiyakan yung mga tao pag may na-eliminate. Tapos, nung nangyari na yon na may na-eliminate, hindi naman ako naiiyak. Sabi ko, kailangan ba umiyak? Ba't sila nag-iiyakan? Bakit? Ganun ba sila ka-close? Wala ba akong ka-close? Kaya hindi ako naiiyak. Kaya ako parang, ganun na lang. Ay, alam niyo na yung batch ni Thea. Oy, Acting lang yun. May mga naging ka-close talaga ako. Pero, ewan ko, bakit bilis nila umiyak? Parang attach sila. Or baka hindi mo din alam, baka pati sila uma-acting din. Baka pati sila... Kanya-kanyang pasabog sa loob. Kanya-kanyang para talagang feel na feel. So you did all that and you ended up winning Protege. Oo nga. Nung mga time na yun, nung in-announce na winner, Thea Tolentino, did you expect out of ilang kayong pinagpilian? Siguro 4. Tama diba? Final, ganun naman yun. 3 babae, 3 lalaki. Ayun. Parang, What were you expecting that time? wala talaga. Nasa isip ko nun, kada week kasi every week yung elimination, na-expect ko na ako na yung susunod na mawawala. Oo, lagi. Kasi, para kasi akong dead girl talaga. Oo. Wala akong masyadong reaction, wala akong masyadong eksena, hindi ma-issue. Yung iba kasi nung time na yun, nung Protege, ma-express yung mga Oo. kasama ko. So, ina-expect ko na ako yung next, tapos feeling ko kasi wala akong improvement. Tapos hindi ako kasing gutom kagaya nila na parang talagang bigay Todo todo. bigay. Ako, Oo. go with the flow lang talaga. Oo. Hindi ko ina-expect na mananalo ako. Hindi ko ina-expect na aabot ako hanggang dulo talaga. Baka nga ganun talaga. When you want something, di ba nga sabi nila, kapag daw hindi mo ina-expect, mas lalong binibigay sa'yo. Pero pag sobrang chini-chase mo, di ba, lalong lumalayo. Alam mo, Ayan, yan ang secret. I-share ko din pala, takot ako sa 1 million. Bakit? Kasi sabi mo, di ba, natakot ako sa 1 Hindi million. nag-register yun, sorry. Hindi nag-register. Oh my God. Pero nakaka-turn na, di ba sabi ng tao, i-manifest mo. Di ba? Pero- Yung i-manifest mo daw yung Oo. yung parang mga kinakatakutan mo, ganon, isabihin mo para yun yung mismong lumapit. Takot ako sa 1 million! At sa akin lang, later na nag-register sa akin. Sorry, guys.
Anyway, ayan na. Nakapasok. And then, right after ba, ng pagkapanalo mo, is talagang salang kayo agad? Or binigyan naman kayo ng time to medyo adjust pa rin to the real world? Kasi for how many months na naging ano din kayo? 3 months. Oo, 3 months din Parang yun. PBB din, no? Actually, medyo sinasalang na nila kami during Protege kasi hindi naman kami super in-house like PBB. Kami, parang every weekend, nasa GMA kami, rehearsals kasi may gala night kami. Pinapalabas naman. Oo, tsaka nag-uunang hirit na kami nun Ang pinaka-first mo kasi yung Pyra, tama? Oo. Yun yung pinaka-first mo. How many years did it take before ka nila isalang sa pinaka-una mong break nun? Actually, 2012 kasi natapos yung Protege, around October. Isa sa mga prize ng Protege was a role for a teen-oriented show na ilo-launch nila. So kami nang nanalo, ako at saka si Jeric, naging part kami ng Teen Gen. That was our very first show na umere ng December 2012. So that same year. Oo, Same year. same Pero year. yung main role mo, which is Pyra, was... 2013. next year na. Oo. Tama. Antaray. So, Ay, nag-ano muna? Nag-ano? Siya nga. Uy, baka bigla ka magliyab mamaya. may kwento ako tungkol dyan. Ano? Go. Natatawa kasi ako. Nung, kailan ba yun? 2013, nung year na yun, yung tatay ko na heart attack. Tapos, so na-ICU tatay ko. So, syempre, very emotional. Tanungin mo lang ako ng kamusta. Natitrigger Iyak ka talaga, na ako, trigger, ganyan. oo. So, nung sasabihin nila sa akin, yung parang surprise dapat yung, yung Pyra. Parang surprise na sasabihin sa akin dun sa interview, na sa GMA kami nun, 24 oras. Tapos, dapat, isa-surprise nila ako na may bago ka ng show na bigay ng GMA. Pero hindi ako na-surprise. Alam mo kung bakit? Bakit? Inisplok sa akin ni Direk Gina Alahar na Siya din. ako yung ikakast as Pyra. Di ba, inunahan? Oo. Anong ginawa mo? Kailangan, Oo dapat nga may eh. di ba? Umacting ka na naman. Sabi na nga, hindi. Ano? Ito yung nakakatamang part. Yun nga, yung tatay ko na heart attack, sabi nila. Tinatanong nila ako, in-interview nila ako, balita namin, kamusta yung tatay mo? Balita namin yung tatay mo, yung health niya, hindi okay ngayon. Siyempre, cry si ate. After nun, ang galing, na-slide nila. So how do you feel na may bago ka ng show? Na ikaw ang bida. Ako talaga parang, after, Ikaw pala ang original na Camille. Camille, ano ba yun? Yung Camille Prats, ang aming paboritong Mars. Ikaw pala yun eh. Mga tiktropa, mag-ingay para sa ating paboritong Mars, Camille So, alam mo, di ba nung nag-protege ka, ang naging mentor mo doon si Miss Gina Alahar. And since you've been in showbiz for 12 years? 13 years. Di ba? Ang tagal na, 13 years. From that 13 years, ang dami mo nang, syempre, naka-eksena ng mga veteran actresses. Kanino ka napa-jaw drop talaga? Na nung umacting siya, syempre, nasa set kayo, di ba? Yung parang, Sa veterans, syempre, Gladys Reyes, Jean Garcia, napakahusay. Yung mga una kong nakatrabaho. talagang, Oo, at saka Legit? literal kay Miss Jean. Literal, pero yung pisngi yung bumagsak. Oo, bumagsak. Kasi sinampal nga ako ng 4 na beses. Ashley, dahil ito sa muntik na mamatay sa Pilipino. Dahil ito sa mga pagsisinungaling mo. Dahil ito sa lahat ng pagkakaito mo sa pamilyang ito. At ito, dahil sa hindi mo na ako itinuturi na ina, walang yaka. Yun, sa kanila. Kasi iba parang kada bitaw nila ng linya, may laman agad. Gladys na Reyes. Very, parang effortless. Oo. Gusto ko umabot sa point na effortless din ako. Wala pa ba sa point mo ngayon as an actress yung mukhang effortless talaga yung mo, pagsampal Wala mo? pa, wala pa. naman. Wala pa. Ano pa? Siguro bigyan pa ng 10 years or 5 years bago maging effortless? Oo. Mamaya. Try mamaya. Oo Oo. Tapos sa... Tama ka! San mo na, Makati pala eh. Na 35 minutes ako Tawa to si Marco. Oo nga, tawang-tawa siya. So, I know in acting, you get into preparation before a very emotional scene. Ito, ang tanong ko is, how do you remove yourself from that emotion after?
after? Minsan, may mga mahirap, lalo na kapag yung hugot mo is something na medyo fresh or something na nakaka-trigger sa'yo. Sa mga workshops, tinuturuan kami paano mag-let go. Yan yun, let Kasi go. yun yung Gusto ko malaman yan eh. importante. Parang, ang ginagawa ko lang is, yung hingang malalim, tapos parang, release. Tapos pag hindi nag-work, sa workshop may pinapagawa sila sa amin na kunyari, hindi ka makakalas. Bigyan mo ng bote yung kung sino may kasama, ipabato mo sa kanya, tapos saluhin mo, parang nadadivert or nagugulat yung senses mo na, okay. Tapos kung hindi pa rin mag-work, mag-twerk ka. Diba? Out of nowhere, nag-twerk. Iniisip niya yung punchline na yun. Hindi! Tiniming niya yun. Hindi! Oo. Since you are in the showbiz industry and we are completely different because I am from the content creation industry. And also since, di ba, sobrang uso na ngayon ng content creation and ito talaga mga TikTok, mga ganyan, content. Is there anything about content creators that fascinates you? Meron. Kasi What is grabe yung discipline nyo to make content, may ma-post every day. Yung oras di ba? Talagang bibigay mo. Tapos ngayon na very relevant ngayon na may content ka, ganyan. Sa side namin, na-pressure na rin kami na gumawa ng content. Hindi ba nila kayo nire-require na, Thea, kailangan mo nang mag-vlog, mga ganon? Wala Hindi, pa naman. wala. At least, Yung wala mga naman. vlog namin, sariling na namin yun. Oo, sariling Tsaka mga gawa TikTok na. nyo, mga ganon. Yes. Kanya-kanya na yan. Kanya-kanya na. Basta lang siguro, hindi kayo gagawa ng something na makalat, ganon. Oo. Isa ba sa mga nyo din yan, rules bilang artista, yung, wag kang magkakalat? Yung mga ganon. Feeling ko wala naman ganong rule. Pero as an artist, dapat alam mo yun. Na, kasi syempre, respeto mo din sa sarili mo yun. Tama naman. Parang kasama na rin yun sa pag-aalaga sa image mo. Recently, you got engaged. Okay. Did you expect the night before? Nakaramdam ka ba? Na parang, oh my God, ito na! Nakaramdam ako ng slight. Kasi si Martin, hindi siya paano ba? Hindi siya yung ma-expose yung sarili niya sa social Express media. it. Ay, hindi siya ganon. ma-post. Hindi din siya yung klaseng tao na magte-take interest na mag-photoshoot. So, yun. So, tinanong niya ako prior lumipad, paano ba yung yung mga photoshoot mo sa Japan, ganyan. Kasi ang ginagawa ko sa Japan, kapag pumupunta ako, nakikipag-collaborate ako with photographers. So, yun. So, nag-take interest siya. Sabi ko, gusto mo? Sabi niya, di pa natin nagagawa yun eh. Ayun na. Alam na. Ayun, parang the day before the photoshoot, dun lang na-confirm na carry yung collaboration, tapos may nahanap na photographer. Tapos sinabi ko sa kanya na, ayan, may photographer nang nahanap. Ayun, perfect. Kinabukasan. Kinabukasan, ayun na. Ang gusto ko kasi talaga, mag-picture under the ginkgo trees. Yun yung mga, yung yellow na Yellow, kasi puno. fall. Oo, fall nun. Tapos, tinanong ko yung photographer, saan ba may maganda na spot na wala masyadong tao. So, sinabi nila, Hibiya Park. Then, we went to Hibiya Park. Tapos, pilit akong tinatanong ni Martin, gusto mo ba talaga dito? Sa puno daw. Parang, ano meron sa punong to? At gustong-gusto mo? Like, wala lang, maganda. Yung mga time na yun, Background. nakakahalata ka na ba? Hindi pa rin. Hindi pa naman. Tapos, gusto ko din, sabi ko dun sa photographer, kasi konting minutes na lang yung natitira sabi ko sa gusto ko din na may pictures kami na tumatawid ng kalsada para kahit papano, hindi lang park yung setting. Meron ding streets ng Japan. Sabi ni Martin dun sa photographer, before we go to the street, can we take a few more pictures here? Tapos, bigla akong kinabahan. Yan na. Tapos ayun na, tapos medyo nagsaslight, talikod-talikod ako. Tapos sabi ko, shit, ito ba? Nakakaramdam na. Ayun na, lumuhod na siya. Ay! My God! Nakakakilig! Yun. At ayun na nga, di ba? Tapos kung makita niyo yung pictures ko na gumanyan ako. Tapos ganyan ako, yung reaction ko is, hala, ang laki, baka mawala ako.
So, syempre, he is a pilot and you are an actress. Ano ba to? May time pa ba kayo sa isa't isa? Diyos ko, Lord, napaka-busy nyo, Mars. Ano, Meron kumusta? naman. Kasi sa work nila, alam na nila yung schedule nila for the whole month. Ah, For the whole tama. month. Oo nga pala. Ako yung iba-iba yung schedule. So pag day off niya, mas ako yung nag-a-adjust. Kasi mas flexible yung time ko. Ah, tama naman. Buti naman, you still find the time to maintain your relationship. And siguro hindi naman sila tatagal ng ganyang katagal kung hindi nga na-maintain yun, di ba? So it worked for them. At saka Tama. binibigyan ko siya ng mga letters. Kasi That's na lang, cute eh, di ba? Oo, written. I love that. Na-appreciate ko din yung mga ganon, yung mga personalized, ganyan. Kaya binibigay ko din sa kanya yung mga gusto ko. Tapos, natutuwa ako kasi binabaon niya yun. Nasa bag niya kapag lumilipad siya, ganyan. Ay. Ano yung relationship rule ninyo na ginagawa nyo para kahit isa lang, para ma-maintain ang healthy relationship? Quality time talaga. Quality time. Importante yung quality time. Kasi madalas nga, wala siya, hindi kami nakapagkita. So, importante na sumisipot kami para sa isa't isa. Para sa isa't isa. Parang kailangan may dedicated time talaga. Para sa isa't isa, that's very important. Parang yun lang. Kasi kahit wala kaming ginagawa, na-enjoy namin yung company ng isa't isa. Tapos, sinasabi niya nga na, I love doing nothing with you. Ay, So, dapat lang talaga magkasama. Yun lang talaga secret dyan eh. Yun talaga. Para sa ating Laros segment, ito, sobrang dali lang nito. Feeling ko sobrang natural nito sa iyo eh. Ang gagawin ko is meron tayong dito, may mga everyday linyahan ng mga mga tao. Tapos, babasahin mo lang and then, ide-deliver mo siya in a contrabida way. Sa totoo lang, ayan. kabado ko lagi sa mga ganyang... Hindi. Sobrang Linyahan. lang. Isang one-liner lang siya talaga. Legit. Sige, mag-try ka isa. Isa, go. Ako lang Laban. ba? Pati ikaw. Hindi, ikaw na. Ikaw yung kontrabida ka dito. Dapat ikaw din. Vlog mo to. May vlog din ako. Kaya tayo nag-vlog. Ayaw talaga patalo, guys. Di ba gusto niyo din makita kung Martha nag-iisang Michelle D? Di ba? Yung mga audience natin, no? Gusto din. Lamang ka naman na at mahaba kuko mo. O, go. Una, laban. Ayan. Sa jeep, Ate Pasuyo. O, di ba, Martha din siya. Ako na lang yung Walang alog. Alam mo, Walang ganito alog. na lang. Ako na lang lagi yung yung ka-eksena. ka-eksena. Te, bayad. Te, hindi ko abot bayad nga. Ito naman. Sorry. Ayoko mag-abot. Sa cellphone. O, next. Ano ba nun? Ay, parang mahaba-haba to ah. Sa plane, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be arriving shortly. Ang hirap naman! Go! Attitude na lang. Ikaw na gumawa ng Attitude na pilot. Attitude na pilot yan. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be arriving shortly. Kaya wag na kayong malikot, utang na loob. Ano ba yan? Chona! Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Pero very good. Actually, utang na loob, wag na kayong malikot and fasten your seatbelts. Tama. Ako pala si passenger na apaka-chona. How much po yung rebond? Ang hirap naman. Ito naman, lahat na lang mahirap pero nade-deliver naman niya. Puro may te, yun naisip ko. Te, magkano yung rebond nyo? Eh di... Iba yun? Oh, yun. Ayan. Bastos eh. Hindi, tama. Tama. Ay, mahal. Sa iba na lang ako. Next stop, Bonnie Station. Natatawa siya sa sarili niya. Next stop, Bonnie Station. Kung dito ka bababa, bumaba ka na. Baka mamiss mo pa ang study ko. Pasok! Tama. Oh, ito. Ay, ayan. Yan ang kontrabida na pwede. Sa angkas, kuya, dahan-dahan naman sa humps. Ay. Di ba shoulder? Hindi, ano ka? Di ba ikaw Angkas, gagawa? di ba? So, ikaw yung
nakaganyan sa bewang ni Kuya. Ganyan. Hindi, Shoulder ka sa shoulder kasi. Eh, akala ko shoulder pala. Shoulder. Akala ko yung gano'n. Kuya, dahan-dahan naman sa humps. Or Kuya natanggal. And there you have it! Napakagaling! Thank you so much, Thea! Thank you. Aliw, nag-enjoy ka ba? Anong masasabi mo sa ating, ngayon, sa ating vlog and all of that, sa ating episode? Super nag-enjoy ako kasi hindi siya yung like typical vlog na kahit interview siya at saka sit down, hindi siya awkward. Diba? Tsaka para ka lang nasa bahay. Para lang tayong nag-get ready, Oo. ganun. Para nagme-make-upan lang talaga. Tapos, in fairness, ang gaganda ng mga kwento mo. Sobrang talaga kami sa mga kwento mo. Meron ka bang gustong i-promote? Go. Yes. Of course, meron akong show sa GMA. Sa afternoon prime yan, ang Apoy sa Dugo. Abangan nyo yan. Marami kaming mga pasabog na eksena. Follow nyo ako sa aking mga social media accounts, sa Instagram, @Thea Tolentino, sa Facebook. Ayun, hanapin nyo na lang lahat Thea Tolentino, basta may Tama. blue check. Akin yun, yung YouTube lang ang walang check. Correct, tama. And soon, malay mo soon. Subscribe na kayo kasi parang dumi lang sa followers niya, yung followers ko sa YouTube. Follow niyo din ako. I-follow nyo na. Kung gusto nyo pa ng more kontrabida vlogs. Alam mo, mag-vlog ka na lang, kontrabida vlogs. Ang hirap kasi nakakapagod din yung yung energy na gano'n. So, ayun na nga. Thank you so much, Milo's Flowers, for our flowers for today. And Thank of course, thank you everyone for watching this episode with Thea Tolentino. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And please share this episode. Bye! Mwah! Thank you!